King of Baha partner, dyan nag-ugat ang pinakamalaking problemang tinutukan ng mga Pinoy ngayong 2025. Sa kabila kasi ng malaking pondong inilaan para sa mga flood control projects, marami ang nagtataka sa mga biglaang pagbaha kahit hindi naman malakas ang ulan. Pinuna mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA ang anomalya sa flood control projects. Tila dumaan sa butas ng karayom ang administrasyon mula sa pagpapasigla ng ekonomiya, pagbangon sa mga trahedya hanggang sa paglaban sa malawakang katiwalian. Ang kwento ng pagsubok at pagsulong ihahatid sa atin ni Christian Bascones. Ang 2025 ay isang taon na puno ng balita, mga mabibigat na desisyon, mga isyong umugong hanggang sa kalye. Ito ang taon na sinukat ang pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng mga suliranin sa ekonomiya, isyu ng korupsyon, habang inaalagaan ang tiwala ng bayan. January 2025, kaagad na hinarap ng administrasyon ang isang malaking issue, ang 2025 National Budget. May mga petisyong inihain sa Korte Suprema na humihiling na ideklarang labag sa batas ang ilang bahagi ng budget. Babala ni Pangulong Marcos, kapag naantala ang budget, maaantala ang sweldo ng mga guro, ang gamot sa mga ospital at ang mga programa para sa mga mahihirap. Sa gitna ng debate, nanawagan ng Pangulo ng kaayusan at pagkakaisa. We shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Pebrero, tumuon ang atensyon ng Pangulo sa pagsasaayos ng sistema sa mga transaksyon sa pamahalaan. Binigyang diin niya na ang tamang pagbabayad ng buwis at ang paggamit ng teknolohiya sa serbisyo ay makakatulong sa pagpapaangat ng ekonomiya. Sa bawat buwis ng ating tapat na binabayaran, tayo ay hindi lamang nag-aambag sa kaban ng bayan. Tayo rin ay nagtatayo ng isang maunlad na Pilipinas. Marso at Abril, lumitaw ang mga balitang may mga pagbabago sa aspeto ng politika. May mga ulat ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng makapangyarihang hanay. May mga desisyong tahimik, ngunit may malaking epekto sa pamamahala. Sa pagpasok ng Mayo hanggang Hunyo, ipinag-utos ni Pangulong Marcos ang isang cabinet reset. Ilang opisyal ang naghain ng courtesy resignation. Layunin ng hakbang na ito na ayusin ang pamamahala at ibalik ang tiwala ng tao sa gobyerno. President Ferdinand R. Marcos Jr. has called for the courtesy resignation of all cabinet secretaries in a decisive move to recalibrate his administration following the results of the recent elections. This is not business as usual, the President said. The people have spoken and they have expect results, not politics, not excuses. We hear them and we will act. Hulyo noong muling humarap ang Pangulo sa bayan sa kanyang ika-4 na SONA. Inilahad niya ang mga nagawa ng administrasyon at inamin ang mga problemang hinaharap. Nangako siya ng mas mahigpit na laban sa korupsyon, mas maayos na infrastruktura at mas malawak na tulong sa mamamayan. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Sa katagang ito sumibol ang madugong laban kontra katiwalian. Iniutos ng Pangulong Marcos ang pagsasagawa ng audit at pagsusuri sa lahat ng mga flood control projects ng DPWH sa loob yan ng 3 taon. The DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Isa-isang ininspeksyon ng Presidente ang mga maanumalyang proyekto laban sa baha. At siya mismo ang nakasaksi sa mga kapalpakan. Isiniwalat ng Pangulo na maraming ghost projects na idineklarang completed ng DPWH. I'm getting very angry. Is what's happening. Completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. August 11 doong inilunsad ang sumbong sa Pangulo website. Layo nitong bigyan ng boses ang bawat Pilipino na siyang nakakaranas ng paghihirap na epekto ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Isang buwan ang dumaan at itinatag naman ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na siyang nangunguna sa investigasyon sa flood control scandal. Libo-libong mga Pilipino ang sabayang nagmarcha sa mga kalsada
sa ilang panig ng bansa na nakikiisa sa laban kontra katiwalian. Sinundan ito ng pagsasampa ng kaso ng COA sa mga inimbentong audit reports. Tax evasion cases naman ang inihain ng BIR at formal na nagreklamo ang DPWH laban sa daan-daang ghost projects. Matapos pasimula ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-iimbestiga sa maanumalyang gawain, patuloy ang aksyon ng pamahalaan upang alamin ang katotohanan at panagutin ang mga may sala rito. Tinitiyak ni Pangulong Marcos Jr. na hindi rito matatapos ang pagkilos ng pamahalaan upang mapanagot ang lahat ng may sala. Tuloy-tuloy ang aksyon kontra korupsyon. Oktubre, pinalawig ng Pangulo ang pagbabawal sa pag-angkat ng bigas upang maprotektahan ang mga Pilipinong magsasaka habang sinisiguro naman na may sapat na supply ng pagkain. Patuloy din ang tensyon sa West Philippine Sea. Iginiit ng administrasyon ang karapatan ng Pilipinas sa sariling teritoryo. Nobyembre, umusad ang mga investigasyon. May mga bank account at ari-arian ang pinapriz. May mga inaresto kaugnay ng mga maanumalyang proyekto. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Kasabay nito, naging balita rin ang isyung pamilya matapos magpalitan ng pahayag ang Pangulo at ang kanyang kapatid. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she feels better soon. Ngayong buwan ng Disyembre, pinangunahan ng Pangulo ang pagbubukas ng mga bagong pasilidad sa NAIA Terminal 3 para sa administrasyon. Ito ay simbolo ng pagpapatuloy ng mga proyekto sa kabila ng mga pagsubok ng taon. Binuksan ang Malacanang para sa bawat pamilyang Pilipino para maramdaman ang tunay na diwa ng Pasko. Maraming suliranin ang pinagdaanan, mga pagbabago at mga solusyon sa pamahalaan. Tumatak sa bawat Pilipino ang pangako, umaasang magkakatotoo, na may takot na baka mapako. Para sa PRTV Year-End Report, ako si Christian Bascones, nagseserbisyo para sa Pilipino. Ronald, puntahan na natin ha. Alam ko na, well, at least sa'yo, para lang malaman natin, cause for concern na ba lalo doon sa mga kaibigan mo, yung ganitong mga numero na tila nag-enjoy pa rin yung hindi nyo gusto na political personality like VP Sara at na ganyan pa rin yung estado ng kanyang survey numbers. Malapit na rin na yung susunod na halalan eh. Well, ang mahalaga kasi, at least tong survey ng Pulse Asia, hindi naman dramatic yung pagbabago eh. Di ba, Ed? Statistically, wala naman change eh. Ang sabi ni Ronald Holmes, parang basically almost unchanged yung numbers. Basically. Yes. Yes, no? Pero kung yung regarding sa tanong ni Joby, well, ang tinitingnan ko kasi Joby, hindi naman yung absolute numbers eh. Okay. Ang tinitingnan ko, yung movement of numbers. Saan ba nanggaling si Sara? Di ba nanggaling siya sa as high as 90%? Yung kanyang approval at saka trust ratings. So medyo may pagbaba pa rin, no? At kumbaga hindi pa niya nababawi yung nawala sa kanya dun sa kanyang pinakamataas nung nagsimula yung 2022. Ang masang problema ay si BBM. Siya yung medyo bababa. No? At sa ibang surveys, hindi lang sa Pulse Asia, ay dramatic yung kanyang pagbaba. Usually, mas mataas naman talaga ang Vice President sa Presidente. Dahil ang Vice President, hindi naman siya nasisisi. Hindi naman siya nasisisi sa mga problema ng bayan. Masyado. Yung Presidente yan eh. No? Pero medyo nagpa-plateau si Sara. No? Hindi naman siya dramatically tumataas, hindi rin siya dramatically bumababa. No, siguro masyado pang maaga para sabihin kung siya ay nagpa-plateau. Kaya nga sabi ko medyo lang. Yeah. Mas ang delikado ay yung presidente.
Dahil kung patuloy siyang bababa, alimbawa sa mga next cycle, baka mag-free fall siya. Wag niyong kalimutan, no, nag-free fall si Gloria Macapagal Arroyo, bumaba siya hanggang negative 56. Wow. No? And wala kang powers to Actually, hindi ka pwede mag-anoint. Tama ba ako? Parang mawawalan ka ng ganong ganansya na. Tama ba yung word ko? Well, yeah, anointing is... Wala kang anointing powers at least na matibay-tibay. Yes, kaya nga yung in-anoint ni Gloria Si Macapagal Gibo. Arroyo, yung Villarroyo at saka si Gibo, nasa dulo sila. No? Dahil na, yun yung kanyang ratings. No? Pero Very decisive itong parating na taon. Dahil inflection year para sa gobyerno. Dahil kung masusurvive nila yung 2026, then mas madali na yung 2027. Dahil yung 2027, election fever na yan practically simula na yan ang kampanya for 2028. Kaya mahalaga sa kanila ay wag sila masyadong dumausdos dito sa 2026. Pero kung annus horribilis itong 2025, tingin ko mas capital annus horribilis itong 2026. Dahil yung economy ay mukhang padausdos. Tapos kasabay ng approval rating ng presidente, lalo na kung wala silang maipapakulong ng mga big fishes. Di ba? Lalo na kung wala silang ma-offer na reforms na lalamanin ng sikmura ng mga tao next year. Na sigurado, tataas ang inflation, sigurado, bababa halaga ng piso, sigurado, aalis ang mga investors, at sigurado, hihina ang government spending. Dahil nga dito sa usapin ng massive corruption scandal na ito. So maraming mga challenges na haharapin yung gobyerno more than sa 2025. Kung ang tingin nila masama yung 2025, mas masama yung 2026. Pero kung masurvive nila ang 2026, then hindi na ganun kalaki ang problema nila sa 2027. Assuming na wala naman silang i-endorse na kandidato nila. Pero, Bok, what does it mean na walang masyadong significant changes from September to December? Gayong ang daming nangyari within that same period, di ba? Sangkaterba mga rally, ang daming mga taong lumabas para magprotesta, ang daming mga naungkat na kung ano-ano, ang Issue daming ng distab pa. may mga distab, may mga dokumentong naglilitawan and all that. So parang ang dami nangyari pero hindi gumalaw ang numbers masyado, at least not much. What does that tell Well, us? siguro not much sa Pulse Asia. 'Di ba? Isang survey 'yan. That's Of true. course, very dependable naman ang Pulse Asia. Halimbawa, iba sa SWS, iba sa WR numero, at possibly iba rin yung sa Publicus, no? At hindi ko pa nababasa yung Okta. No? So, depende Octa, rin. next month pa. Next first week pa of January daw, sabi ni Ranjit. Okay. So iba-iba yung resulta ng mga iba't ibang mga survey firms, no? Ikalawa, yung huli kasing survey ng Pulse September, Yeah. 'di ba? September. So ano ba 'yan? Third quarter, no? Yeah. Tapos ngayon, tong fourth quarter, anong survey period nila? November? December 12 to ano ba? December 12. So, yan, no? Oo. Yeah. Hindi natin sigurado kung ano yung mga kadahilanan, no? Pwede kasi na tabla, no? Tabla yung nangyari between the Dutertes and the Marcoses, no? Pwede rin dahil walang mahanap na alternative yung mga tao. Kaya lang sila same. No? Dahil ibang usapin kasi kung may lalabas na alternative sa mga Duterte at saka sa mga Marcoses. Paano kung silang dalawa lang ang nagtatapatan ngayon, tapos parehas silang injured, parehas silang damaged, baka hindi ganun kadramatic yung pagtaas nila o pagbaba so far. No? So far. Dahil lalo na, ngayong November, December, Christmas season. Yung attention ng tao ay nandito sa Pasko, no? Nandito sa 13th month pay. Saka sa 500 pesos. Siguro kung yung 1PH ang tatanungin, baka yung attention ay nasa 13th, 14th, 15th at saka 16th month ba pay. yan? Wow! Sana. Sana. Oh.
Anyway, bukas ba makakasama mo to si Tito Ronald? Abay, tanong mo si Tito Ronald. Nasa probinsya daw eh. Probinsya na sa Sa The Big Story yata ako bukas ng gabi Oo nga daw. Ayun. Anyway, Tito Ronald, Pistalas ng puso na sa The Big Story rin ako kwento. Alam wala na kayo maimbita. Hindi. Hindi, gusto namin ng insights mo. Gusto namin marinig ang mga mga pinaplano mo. Masay, kung pwede magtanong, kamusta ang feeling sa Malacanang? Ay, nako. Ha? Ano nga? Oo. Sa Malacanang? Magkakaalaman tayo, mukhang sa Lunes yung pirmahan ng budget. We'll see. Kapwa bumaba ang trust ratings ni PBBM at VP Sara ayon sa Pulse Asia Survey. Bumaba sa 32% ang trust rating ng Pangulo ngayong Disyembre mula 34% noong Setyembre. Pero pagdating sa performance rating, bahagya itong tumaas sa 34% mula sa dating 33%. Ang trust rating naman ni VP Sara bumaba sa 54% ngayong buwan mula 56% noong September. Tumaas naman sa 56% ang kanyang performance rating mula sa dating 55%. Isinagawa ang survey noong December 12 hanggang 15. Unbothered daw si PBBM sa pagbaba ng kanyang trust rating. Sa halip, magiging gabay ito, ayon kay Palace Press Officer Claire Castro. Dagdag niya, maaring hindi popular decision ang mga ginagawa ng administrasyon. Pero alam naman anya ng Pangulo na tama ang mga desisyon nito. Kung ikukumpara daw sa nakaraang administrasyon na nakakuha ng matataas na ratings, tanong ni Castro, may kickbacks ba silang naisauli o nakasuhang sangkot sa mga ghost project?